Magandang gabi sa inyong lahat. Ang mga sumusunod na tagpo ang inyong masasaksihan ay hango sa maraming bersyon ng English at Espanyol at ngayon ay tinagalog para sa kaalaman ng lahat. Ito ay ang pangyayari kung saan ang mahal na ina ay nagpakita sa isang lalaking nangangalang Juan Diego. Hindi na eksakto ang mga salitang tinagalog na nagpasalin-salin sa maraming salitang banyaga. Ninanais lamang naming iparating sa nakararami ang mensaheng totoong nagmamahalang mahal na ina sa ating lahat. Totoong siya ay nagpakita, nagipag-usap, at nagpahayag na ninanais niyang makilala natin at mahalin ang kanyang anak na si Jesus. Inaanyayahan ng lahat na makinig at manood sa isang pangyayaring naganap sa isang bulubundukang lugar na tinawag sa pangalang Tepeyac Hill. Ngayon ay kilala ito sa pangalang Guadalupe. Taong 1531, 10 taon pagkatapos lamang ng pagbagsak ng syudad ng Mexico dahil sa madugong digmaan kung saan ang mga sandatang gamit ay binubuo hindi ng granada, kanyon o baril, kung hindi mga pana, sibat, at pananggang tanso at bakal. Ang lahat ng ito ay sinantabi sapagkat sa taong ito ay natapos na ang digmaan. Isang nananahero ang pangalan ay naglalakad papunta sa maliit na simbahan ng Imanang Katoliko. Doon, siya ang magpapatuloy ng kanyang pag-aaral tungkol sa Diyos. Nang siya ay biglang nagulat, humahan at nagulatan sa kanyang narinig na huli ang maraming ibon na para bagang nagsama-sama ng matulog na ang ibo'y lumilikha ng mas na napakaganda samantalang ang lugar ay napakaganda. Karapat-dapat ba ako sa aking mga naririnig? Panginoon ko, totoo ba ang aking nararamdaman? Hindi! Marahil ay nananaginip lamang ako. Nasaan nga ba ako? Baka naman ako ay binabangungot. Ito ba ang tinatawag mo ng lugar na sinasabi ng aking mga ninuno? Kung saan may parabang paraiso ng mga gandang bulaklak at tanim ng mais? Naku, baka naman nasa langit na ako. At si Diego ay napatuloy sa kanyang pagkalangan habang siya ay tumitingala upang hanapin kung saan nagmumula ang mga hula at tunog na parang gana sa langit. Nang walang inahin, biglang tumigilin ang buong kapaligiran. At sa itaas ng bundok ay narinig niya ang boses ng isang babae at nagbibigay. Juan, mahal ko, Juan Diego. Si Juan ay nagtatakbo ng walang takot patungo sa itaas kung saan nagagaling ang boses ng kanyang naririnig. Pagdating niya sa ituktok ng burol, siya ay nagpaluhod pagkakita sa isang babae kung saan punong-puno siya ng paghanga at ang kasiota niya ay kakaiba sa lahat ng babae na kanyang nakita sa kanyang buhay niya. At siya ay nagsalitang niya. Magaling ka, Juan. Mahal ko, mahal. Saan ka ba natulog? Ako po ay patungo sa simbahan. Sa Tlatelolco, mayroon po akong pag-aaral ng kabanal-banal misteryo ng imahe ng ating Panginoon na itinuturo ng mga pari. Anak ko, mahal ko Diego. Ako ang iyong mahal na ina. Ina ng Diyos na totoo. Ina ng Diyos kung saan ang lahat ng bagay ay nagmumula. Ina ng Diyos na gumagawa ng langit at lupa. Nais ko sana ipapagawa mo ako ng munting bahay dito kung saan ipapakilala ko sa lahat ng tao ang aking mahal na anak na si Jesus. Ibibigay ko siya sa lahat ng taong taga dito, kalakip ng buong pagmamahal at pangangalaga. Ikaw at ang lahat ng tao sa lugar na ito ay magkakasundo at magkakaisa at ang lahat ay magmamahal at magtitiwala. Sa lugar na ito ko sila tatagpuin. Dito, sila ay maririnig ko sa kanilang mga panalangin, mga hinihin, mga paghihirap at sa mga loob.
pumunta ka sa kanya ngayon at iparating mo ang aking nagnanais na pagpapatayo ng simbahang nakatalaga para sa akin. Sabihin mo sa inyong obispo ang lahat ng iyong nakita, ang lahat ng ating pinag-usapan, at ang lahat ng iyong pagkamangha. Ako ay lubos na nagagalak sa iyo, mahal kong Diego, at umasa kang lahat ng iyong paghihirap ay masusunod. Ngayon, anak, umayo ka at gawin mo sana ng buong puso ang aking habilin. Buong pagkalang ng pagmamahal, si Diego ay napaluhod at nagpaalam sa mahal niya. Masusunod ang inyong kahilingan, mahal na ina. Ako po ay ayaw na dala ang inyong habilin. Umalis nga si Diego at dumiretso sa bahay ng obispo na nagngangalang Padre Juan de Solarado, isang relihiyosong pari sa kongregasyon ng mga Franciscan. Si Diego ay hinarang ng mga tauhan ng obispo at sa kanyang pagpupuliit, pagsusumamo at pagmamakaawa, siya ay pinahintulutang ring makita ang obispo sa kagustuhan na rin ng obispo. Mahal na obispo, nakita ko po ang isang mahiwagang babae. Siya daw po ang ina ng ating mahal na Diyos. Nagpatuloy si Diego sa kanyang kwento at sinabing lahat ni Diego ang kanyang nakita at nasaksihan sa bundok ng Guadalupe, kasama ang habilin ng mahal na ina tungkol sa pagpapatayo ng simbahang nakatalaga para sa kanya. Bumalik ka na lang sa ibang araw para mapag-usapan natin ito ng mas matagal at mas malawak. Pag-iisipan kong lahat ng iyong mga binalita, pati na rin ang mensahe yung liwag ng bahay na iyong sinasabi. Sige nga, umayo. Malungkot na malungkot si Diego habang siya ay papalayo sa obispo. Kinabukasan sa kanilang oras ng pagtatagpo, si Diego ay bumalik sa lugar kung saan niya nakita ang mahal na ina. Pagkakita sa mahal na ina, si Diego ay napaluhod at umusap. Mahal kong Reyna, mahal kong ina, sinunod ko po ang inyong habilin. Nahirapan po akong makita ng personal ang mahal na obispo. Subalit, nagawa rin pong nakausap ko siya. Tinanggap naman po niya ako ng maayos at napakinggan rin niya ang inyong mga habilin. Subalit, nararamdaman ko, mahal na ina, hindi ko po siya napaniwala ng lubusan. Naramdaman ko po ang kanyang pagdududa na para bang gawa-gawa ko lang ang lahat ng pangitaing aking namalas, pati na lahat na ipinasasabi ninyo sa akin. Mahal na ina, ang mahal na obispo ay nagdududa sa aking mga sinabi. Pag-iisipan daw po niya ang lahat ng inyong sinabi at kahilingan. Nakikiusap ako sa inyo, mahal na ina. Magpadala na lang po kayo ng ibang tao. Isang kagalang-galang na tao. Isang taong kinikilala at nire-respeto ng lahat para maniwala ang obispo na kayo po ay totoong nagpakita sa tao. Mahal na ina, hindi po ako karapat-dapat sa kapiling ninyong magdala ng inyong mensahe. Pumili na lang po kayo ng iba. Wala po akong sinabi sa aking katayuan. Wala po akong halaga. Wala po akong may pagbamalaki. Patawarin mo po ako, mahal na ina. Sana hindi po kayo nagagalit kung ako'y hindi nagtagumpay sa inyong mga habilin.